Nagsimula ang pelikula sa isang ina na iniwan ang kanyang sanggol na anak na lalaki sa isang orphanage at naglakad palayo na iniwan siya. Pagkatapos ng 13 taon, lumaki na si Jack at inampon ng isang babae na nagngangalang Marian, isang babae na gustong magkaroon ng anak. Nang kumpleto na ang proseso ng pag-ampon, nakatira na ngayon si Jack sa tahanan ni Marian, kung saan inaalagaan niya ito na parang kanyang sariling anak at matyaga siyang tinuturuan ng maraming bagay. Nag-fast forward ang eksena sa 40 taon at si Jack ay nasa hustong gulang na, nakilala bilang isang profesional na manlalaban na tinatawag na brawler dahil sa kanyang mahusay na kasanayan na madaig ang mga kalaban sa ring. Gayunpaman, ang buhay ni Jack ay naging isang masalimuot dahil nabaon ang kanyang sarili sa napakalaking utang sa pinuno ng mafia upang mabayaran ang lahat ng mga gastos sa medikal para kay Marian na may malubhang sakit at nangangailangan ng masinsinang pangangalaga sa ospital. Matapos bisitahin ang kanyang adoptive mother, pumunta si Jack sa isang kasino sa pag-asang mabilis na makakuha ng pera para mabayaran ang kanyang utang sa pinuno ng mafia. Sa kaunting swerte at ang kanyang natitirang pera, si Jack ay naglaro ng roulette at nanalo sa kanyang taya. Ang panalo na ito ay nagpagaan sa kanya dahil plano niyang gamitin ang pera para bayaran ang kanyang utang. Nagtungo siya sa rooftop ng kasino upang basahin ang liham mula sa bangko at laking gulat niya nang matuklasan na kukunin at isusubasta ang bahay ni Marian kung hindi mababayaran ang kanyang overdue sa pagbabayad ngayong buwan. Desididong iligtas ang kanyang tahanan, nagpa siya si Jack na gamitin ang kanyang napanalunan sa kasino upang bayaran ang utang sa bangko. Habang nasa rooftop ng kasino, isang lalaki ang humiram ng lighter kay Jack at sa pakikipag-ugnayang ito, napansin ni Jack ang isang dollar sign na tato sa braso ng lalaki, isang senyales na siya ay isang associate ng pinuno ng mafia na dumating para kolektahin ang utang ni Jack. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Jack at niligpit ang alapores na ito. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang sasakyan dala ang kanyang napanalunan sa kasino, ngunit huminto sa isang gasolinahan. Hindi niya alam na may lalaking nagngangalang Skelly na nagmamasid sa kanya. Si Skelly, na nagtatrabaho para sa pinuno ng mafia na si Big Mama Sweet, ay iniulat ng kinaroroonan ni Jack sa kanilang amo. Matapos itong marinig, inutusan ni Big Mama Sweet si Skelly na hulihin si Jack ng buhay at dalhin ito sa kanya. Matapos matanggap ang utos ni Big Mama Sweet, sinimulan ni Skelly ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapanggap na nawawala at nangangailangan ng masasakyan. Sa una ay nag-aatubili si Jack na tumulong ngunit nagbago ang kanyang isip nang nangako si Skelly sa kanya ng malaking halaga ng pera para mabayaran ang kanyang utang. Inanyayahan ni Jack si Skelly na sumakay sa kanya pagkatapos magpagas. Sa paglalakbay, inatake ni Skelly si Jack na naging sanhi ng paglihis ng kotse sa kalsada sa isang cornfield. Gamit ang kanyang mga kasanayan, nagawa ni Jack na patayin si Skelly at pagkatapos ay lumabas sa kotse. Gayunpaman, nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng ulo na humantong sa kanya na mag-hallucinate. Nakita niya ang kanyang sarili na binubuli sa kanyang kabataan at nakita pa niya si Marian sa gitna ng cornfield. Walang kamalay-malay, nagsimulang maglakad si Jack patungo sa kanyang adoptive mother na tila tumatawag sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumaan ang mga sasakyan sa cornfield area at aksidenteng nakita ng isang driver na si Baron ang ilaw mula sa sasakyan ni Jack. Nilapitan niya ang sasakyan at nakita ang walang buhay na katawan ni Skelly sa malapit kasama ang kabuuan ng pera na napanalunan ni Jack sa pagsusugal. Hiniling ni Baron sa kanyang kasama na si Annette na kunin ang pera at pareho silang umalis sa lugar ng cornfield. Sa kabilang banda, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili sa isang bar, nalilito kung paano siya napunta doon. Tinanong niya ang bartender kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ng bartender na ilang minuto ang nakalipas, napadpad si Jack at nakatulog sa bar table. Nang marinig ito, naalala ni Jack ang pera na naiwan niya sa taniman ng mais kasama ang kanyang sasakyan. Mabilis siyang umalis sa bar at tumungo sa cornfield area. Gayunpaman, pagdating sa lokasyon ng kotse, hindi niya mahanap ang kanyang pera na malamang nakinuha ng isang taong dumaan. Natuklasan din ni Jack na si Skelly ay tauhan ni Big Mama Sweet at nagpa siya na dalhin ang katawan ni Skelly sa pinuno ng mafia. Kinabukasan, pinag-usapan ni Baron at Annette ang perang nahanap nila kagabi. Nakapagtataka, wala silang balak gamitin ang pera. Inutusan ni Baron si Annette na itago ito hanggang sa mahanap nila ang tunay na may-ari nito. Inihayag ni Annette ang kanyang pag-asa na ang pera ay maaring makatulong sa kanya na matagpuan ang kanyang ama na matagal nang nawalay sa kanya na iniwan siya noong siya ay bata pa. Namatay ang kanyang ina ilang taon na ang nakararaan at inutusan si Annette na hanapin ang kanyang ama. Simula noon, nakikipagtulungan na si Annette kay Baron para pamahalaan ang night market na ginaganap sa iba't ibang lokasyon kada buwan.
Samantala, sa paglalakbay ni Jack upang puntahan si Big Mama Sweet ay huminto sa bahay ni Marian na kukunin na ng bangko. Sa loob-loob nito, naalala niya ang nakaraan nila ni Marian na parang sariling ina niya na nag-aalaga sa kanya. Di nagtagal, sinugod ni Jack sa ospital ang mahina pa rin na si Marian. Doon, humingi siya ng tawad sa kanyang ina dahil hindi niya ito napasaya sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga nito sa buong buhay niya. Pagkatapos niyang bisitahin si Marian, pumunta si Jack sa liblib na bahay ni Big Mama Sweet sa kagubatan. Nagulat ang mga alapores ng pinuno ng mafia nang makita si Jack, isang kilalang undefeated professional fighter, sa kanilang pintuan. Kalmadong dinala ni Jack ang walang buhay na katawan ni Skelly sa kwarto ni Big Mama Sweet. Mahigpit niyang binalaan siya na huwag siyang pupuntahan ng kanyang mga alapores para singilin siya ng utang dahil ipinangako niyang babayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang sa loob ng 1 linggo. Nagmungkahi ng deal si Big Mama Sweet. Buburahin niya ang lahat ng utang ni Jack kung papayag itong bumalik sa dati niyang tungkulin bilang starfighter para sa kanya. Si Jack ang naging top fighter niya noon hanggang sa umalis siya sa propesyon para alagaan si Marian nang magkasakit ito ng malubha. Sa panahon ng pagkakasakit ni Marian, nanghiram si Jack ng malaking halaga ng pera mula kay Big Mama Sweet para mabayaran ang napakalaking bayarin sa medisina. Gayunpaman, walang intensyon si Jack na bumalik sa propesyonal na pakikipaglaban at tinanggihan ang alok ng pinuno ng mafia. Tiniyak niya rito na babayaran niya ang kanyang mga utang sa lalong madaling panahon. Si Big Mama Sweet ay nag-aatubili na sumang-ayon. Tinatakan ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng paglalagay ng isang dollar sign sa dibdib ni Jack ng mainit na bakal. Pinaalalahanan niya si Jack na mayroon siyang 1 linggo upang bayaran ang kanyang mga utang. Binalaan siya na kung magtangka siyang tumakas o mabigo na matugunan ang deadline, mapipilitan siyang bumalik sa pakikipaglaban para sa kanya at walang humpay na hahabulin siya nito, gagawing bangungot ang kanyang buhay. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Jack sa kanyang apartment na nabigla sa maraming hamon sa kanyang buhay. Pinag-isipan niya ang kanyang maligalig na teenage years na minarkahan ng walang humpay na pambubuli at ang kanyang galit ay kumukulo na humantong sa kanya upang sirain ang mga bagay sa kanyang tirahan. Sa ibang araw, nanatiling hindi mapakali si Annette, hindi pa rin mahanap ang may-ari ng pera na kanilang natagpuan. Napansin ni Baron ang kanyang pagkabalisa, iniabot sa kanya ang kanyang susi ng kotse at iminungkahi na maglakad-lakad siya para maibsan ang kanyang isip. Samantala, nakaupo si Jack malapit sa isang gasolinahan kung saan napansin niya si Annette na naghahanda upang magpagas ng kanyang sasakyan. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki at dinala siya sa isang liblib na lugar sa gasolinahan. Bago pa may magawa ang lalaki kay Annette, tinulungan siya ni Jack, mabilis na pinabagsak ang lalaki sa ilang suntok lang. Pagkatapos ng tulong ni Jack, nagpasalamat si Annette sa kanya at nagpaalam sa kanya. Di nagtagal, nilapitan siya ng isang attendant sa convenience store sa gas station na pinuri ang mga kasanayan ni Jack sa ring na tinutukoy siya bilang brawler. Ngumiti lang si Jack at lumabas na ng gasolinahan. Gayunpaman, si Annette, na nasa kanyang kotse pa rin, ay narinig ang pag-uusap at nagpa siya na lumapit sa store attendant upang malaman ang higit pa tungkol sa palayaw na narinig niya. Ipinaalam sa kanya ng store attendant na si Jack ay isang kilalang propesyonal na manlalaban na hindi pa natatalo sa ring, kaya tinawag siyang brawler. Hindi nagtagal, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili sa bahay ni Marian na nakatakdang kunin ng bangko sa loob ng ilang araw. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan habang inaalala ang mga masasayang alaala na naranasan niya sa bahay na iyon. Sinisi ni Jack ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas ang bahay mula sa repossession. Paglabas niya ng bahay, napansin niyang naghihintay si Annette sa kanya. Nang makita siya, ipinalagay ni Jack na sinusubukan niyang akitin siya kaya hindi niya gaanong binigyang pansin ang kanyang mga pagtatangka na kausapin siya. Sa kasamaang palad, ang kotse ni Jack ay nasira na nag-iwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian. Nag-aatubili niyang tinanggap ang alok na sumakay sa kotse ng babaeng iniligtas niya kanina at hiniling na dalhin siya sa ospital para bisitahin si Marian. Sa pagpasok sa silid ng ospital ni Marian, muling nagpahayag ng paumanhin si Jack sa kanyang adoptive mother sa napipintong pagkuha ng bangko sa bahay nito. Ipinarating niya ang kanyang matinding kawalan ng pag-asa. Hindi sigurado kung paano niya makukuha ang pondong kailangan para mailigtas ang tahanan ni Marian. Sa kabila ng pagkakaroon ng pera mula sa kanyang mga napanalunan sa kasino, ito ay misteryosong naglaho. Walang ibang opsyon si Jack kundi ang lumahok sa laban para kay Big Mama Sweet sa susunod na gabi dahil hindi niya mabayaran ang kanyang utang sa pinuno ng mafia. Humingi siya ng pahintulot kay Marian na makibahagi sa laban at nangako na kapag siya ay nanalo, iiwan niya ang mundo ng pakikipaglaban.
Samantala, nanatili si Annette sa koridor ng ospital, abala sa pagbabasa ng tala-arawan ni Jack na napulot niya. Sa kanyang pagtataka, napadpad siya sa pangalang Sally sa diary, na nagkataong pangalan ng kanyang ina. Bago ang pagpanaw ng kanyang ina, sinabihan si Annette na ang kanyang ama ay isang propesyonal na manlalaban na kilala bilang brawler. Nang mapansin niya si Jack na lumabas mula sa silid ng ospital ni Marian, sinubukan ni Annette na talakayin ang paksang binanggit ni Sally sa kanyang diary. Gayunpaman, nakatuon ang isipan ni Jack sa kanyang napakaraming utang at bayarin kaya hindi niya binigyang pansin ang kanyang mga salita. Hindi napigilan, ibinunyag ni Annette ang kanyang nahanap na pera malapit sa isang kotse sa taniman ng mais at ibinahagi niya ang kanyang pag-asa na ang bagay na ito ay maaaring magdala sa kanya patungo sa kanyang ama. Ibinigay niya ang pera kay Jack, iginiit na ang kanyang mga panalangin ay sinagot ng Panginoon dahil siya ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang ama na matagal nang nawawala. Habang ikinukwento ni Annette ang kanyang kwento, sa wakas ay napagtanto ni Jack na anak niya siya at magiliw siyang niyakap. Kinabukasan, pumunta sina Jack at Annette sa bahay ni Big Mama Sweet. Dinala nila ang perang ibinalik ni Annette kanina para bayaran ang mga utang ni Jack at kanselahin ang nalalapit na laban. Nang makarating sila sa kinaroroonan ni Big Mama Sweet, hindi na nag-aksaya ng oras si Jack. Ibinigay niya ang lahat ng pera at buong pagmamalaking idineklara na nabayaran na ang kanyang mga utang, kaya hindi na niya kailangang maging manlalaban para sa kanya. May iba pang sinabi si Big Mama Sweet. Sinabi niya kay Jack na maraming tao ang tumaya sa kanya, at kung mananalo siya sa laban, maaari siyang kumita ng mas maraming pera kaysa sa utang niya sa kanya. Napaisip si Jack, kailangan niya ng pera para mailigtas ang bahay ni Marian, kaya atubili siyang pumayag sa alok nito, kahit alam niyang delikado ito. Nang bumalik si Jack sa sasakyan kung saan naghihintay si Annette, lumingon siya sa kanyang anak na babae at hiningi ang pahintulot nito na lumahok sa laban. Nag-aalala si Annette sa kaligtasan ng kanyang ama, lalo na't katatapos lang nilang magkita pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Noong una, sinabi niyang hindi, mahigpit na pinagbawalan si Jack na lumayo sa laban na iyon. Ngunit sinubukan ni Jack na patatagin siya, sinabi sa kanya na siya ang mananalo. Matapos ang ilang pagkumbinsi, atubiling pumayag si Annette. Sa gabi ng laban, pumasok si Jack sa arena, kung saan haharapin niya ang isang mas bata at mas malaking kalaban. Ang mga tao ay nagsisigawan sa paparating na laban, at nang magsisimula na ang laban, si Jack ay naglaan ng sandali upang aliwin si Annette, na umiiyak at nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang ama. Ngunit habang nag-uusap sila, inatake ng kalaban si Jack mula sa likuran, sinunggaban siya ng walang malay. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Jack sa pag-atake at kinakantsawan siya ni Annette mula sa labas ng arena. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang makaramdam ng pagod si Jack at sinamantala ng kanyang kalaban ang pagkakataong ito para tamaan siya ng malakas hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Siya ay napuruhan ng malubha. Tila sasuko na si Jack sa laban. Gayunpaman, nang makita niya si Annette na sinusubukan siyang udyukan at isang pangitain ni Marian ang lumitaw malapit sa arena, bumalik ang kanyang fighting spirit. Dahil sa bagong determinasyon na ito, bumangon si Jack at naghatid ng isang malakas na suntok sa kanyang kalaban na nagpatumba sa kanya. Naghiyawan ang mga tao nang manalo si Jack sa underground fight noong gabing iyon. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sa atin na matagumpay na naisalba ni Jack ang bahay ni Marian at gumaling na rin si Marian sa kanyang karamdaman. Gugugulin na nila ngayon ang kanilang mga natitirang taon na magkasama, kasama si Annette na lumipat sa kanila. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.